Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa video na ito. Nakuha mula sa taas ng isang building sa BGC o Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Napahinto ang mga sasakyan. May mga napatakbo para makaiwas sa disgrasya. Isang umaandar na puting SUV ang target ng mga namamaril na lalaki. Operasyon pala ito ng PNP Anti-Kidnapping Group. Matapos ang habulan at barilan, na-corner at napalibutan ang target na isang Chinese national. Isinakay siya sa ambulansya dahil sa tama ng bala sa likod at dinala sa ospital kung saan siya nagpapagaling ngayon. Nagsimula raw ang insidente sa Makati kung saan isinilbi ng mga tauhan ng PNP AKG ang 3 warrant of arrest laban sa suspect. Nung pag-serve niya, pumutok na siya, then tumakbo na siya. Then doon naghabulan siya hanggang sa makapasok sa area ng BGC. Walang nasugatan sa panig ng mga pulis. Wala ring sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Pero may mga sasakyan na napinsala gaya ng minamaneho ni Edsel. Nakapark kami doon sa tapat ng pharmacy, tapos habang nakapark kami, may bigla na lang bumangga sa amin na SUV na puti. Tapos may lumabas na naka-plain clothes na lalaki, may hawak na baril. Pinaputokan niya yung SUV. Habang nakahinto yung SUV. Ngayon, nung nabaril niya na, biglang humarurot na yung SUV, lumayo na. Up to now, mayroon pa kami nagko-complain regarding sa mga sasakyan na tinamaan, mga na-damage. Ilan po ba? Kahapon, ang reported is more or less mga 3. Nakuha mula sa sasakyan ng suspect ang 3 baril at isang granada, attempted homicide at illegal possession of firearms and explosives. Ang panibagong reklamong inihahanda laban sa kanya. Tinarget ng operasyon ng PNP AKG ang suspect dahil sangkot daw ito sa pagdukot ng isang kapwa Chinese Disyembre nung nakaraang taon. Ang suspect daw ang nag-withdraw ng $80,000 to ransom pero hindi pinakawalan ng biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap. Ito po ay isang pagkakataon para masilip namin yung ibang mga kaso pa. Baka may involvement siya. Ano po? So, it's good. At nakuha namin siya ng buhay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Arestado na ang suspect sa pananambang sa isang dating police director ng Cotabato City. Ang maaksyong operasyon panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Isinagawa ang raid bago kumagat ang dilim. Ang sinalakay ng CIDG at 1st Marine Brigade para magsilbi ng arrest warrant. Hideout ng umano'y miyembro ng isang gun for hire group sa Purok Lugay-Lugay sa Barangay Bagua 1, Cotabato City. Kamay mo, likod, kamay, likod, kamay. Kamay, likod. Maya-maya pa, nadakip na ang primary target. Ano ka, driver? Driver ng... Diyan ka lang. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 pistola. Ayon sa CIDG, suspect siya sa pananambang sa dating City Police Director ng Cotabato na si Police Colonel Roland Balkin. May isa pang nasugatan sa pananambang. One of the most feared hitman in the region. Itong suspect natin kasi belongs to a well-known family. According to our information, involved sa mga iba't ibang illegal activities in the SID region. Kamay mo, likod. Nagpatid kami ng mensahe sa pamamagitan ng CIDG Regional Office para makunan ng panig ang suspect pero wala pa siyang komento. Iniimbestigahan din ang iba pang hinuli sa operasyon. We are still gathering more evidence. I believe na marami pang lalabas na complainant sa pagkahuli nito dahil base doon sa information nga namin ay maraming mga naging biktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. 4 na Pilipino ang sugatan sa panibagong pangaharas ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod sa pambubomba ng tubig sa isang barko, dinikitan din ng barko ng China ang isa pa. Kaya nakayo dito. Nakatutok si Chino Gaston.
Pasado alas 6:30 kaninang umaga nang unti-unting dikitan ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Isa sa dalawang escort ships ng isinagawang rotation and resupply o RORE mission ngayong araw. Kahit delikado, tuloy lang ang barko ng China sa kanang bahagi ng BRP Sindangan. Sa kuha mula sa panig ng BRP Sindangan, dinig ang pagkayod sa kanila ng China Coast Guard. Habang nangyayari yan, kita ang dalawang Chinese crew na kumukuha ng video. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not anymore normal, but we are up to the challenge. Pero di pa diyan tumigil ang China. Pasado alas 8:30, dinigitan at malapitang winotter cannon naman ng isang Chinese Coast Guard ship, ang resupply ship na Onaiza May 4. Ayon sa AFP, sadya raw hinabol at tinarget ng water cannon ang resupply ship na ilang beses nagtangkang umiwas. Maya-maya pa, dalawang barko na ang tumitira sa magkabilang panig ng Onaiza May 4. Sa lakas ng water cannon ng China, nasira ang mga bintana at pilot house ng UM4. Butas din ang dingding na kahoy. 4 na tauhang sakay nito ang nasugatan. Napilitan tuloy itong bumalik ng Palawan. Nakalusot naman ang Onaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa BRP Sierra Madre, ang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Sa isang statement, sinabi ng China Coast Guard na nilabag daw ng Pilipinas ang pangako nang nagpadala ito ng resupply ship at Philippine Coast Guard sa Ayungin. Ginigiit nila na ang Philippine Coast Guard ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Wala raw ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang Pilipinas na anilay mapanlin lang sa mga salita at nang uudyok ng gulo sa South China Sea. Mariin namang kinundina ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang ginawa ng China. Naglagay daw ito ng mga buhay sa peligro, nagresulta sa mga nasaktan at nagdulot ng pinsala sa barko ng Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pagkabahala sa ginawa ng China ang ambassador ng Australia at ng European Union. Babala ng security analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong bulisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next? Habang nangyayari ang panggigipit ng China, nagmamasid naman daw sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Nagbabantay raw ang dalawang barkong pandigma sakaling kailangan nilang mamagitan. Yes, the RORE is a naval operation conducted by Naval Forces West with support from the Coast Guard. The Navy ships were there. They were stationed 10 nautical miles from Ayungin Shoal. They departed more or less the same time. Ang mga ganitong insidente naging sanhi ng paghain ng diplomatic protest laban sa China. Ayon sa DFA, 142 na mga diplomatic protest laban sa China ang inihain simula ng maupo ang Administrasyong Marcos. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At kasunod ng panibagong panghaharas na yan, iginigiit ngayon ng Pilipinas na umalis na sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga barko ng China. Ayon po sa pahayag na inilabas ngayong araw ng Department of Foreign Affairs, dapat daw agaran ng lumayas doon ang mga Chinese vessel. Ipinapatawag din ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang pagtutol sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa resupply mission na isinagawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Iginiit din ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang paghimasok ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Labag daw ito sa sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Samantala, kinondena rin ng bansang Japan at Germany ang insidente. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon ng dalawang Hapon na sangkot sa iba't ibang scam. Isa sa kanila, pangunahing leader umano ng sindikatong nagpapatakbo sa criminal group na alias Luffy. Nakatutok si John Consulta. Exclusive.
Abot tenga pa ang ngiti ng target na Japanese national nang tanggapin ang 600,000 mark money mula sa katransaksyon na nagtimbre na pala sa NBI. Nang makuha na ang senyas, tuluyan ng isinagawa ng mga ahente ng NBI NCR ang pag-aresto. Huli ang Hapones at 3 pang Pilipino na kanyang kasama. Sangkot umano sila sa pang-i-scam sa isa ring Japanese na negosyante na natangayan na raw nila ng 46 na milyong piso para sa STL at cockfighting business na bogus pala. The scammer got the privilege from PCSO. Okay, they asked to his friend to invest money, 50 million pesos. But actually it was fake. 騙してない。No. 初めて会った。 Hindi natin dinidiscount yung possibility na mayroon ding mga Filipino na nabiktima ng mga ito. Kung sakali man po na nabiktima kayo ng aming nahuli na Hapones na ito at sa kanyang mga kasabwat, ay dumulog lang po kayo dito sa aming tanggapan sa NBI National Capital Region para po aming asikasuhin ang inyong reklamo. Wala namang kawala sa mga ahente ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang high-profile Japanese fugitive na core leader umano ng sindikatong JP Dragon na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ayon sa BI, nasa ilalim ng JP Dragon Syndicate ang criminal group ni alias Luffy na nasangkot sa iba't ibang krimen sa Japan habang nag-ooperate dito sa Pilipinas. Itong grupong ito, nag-umpisa sila dahil sila ay magkakilala bilang miyembro ng Yakuza at nag-establish sila dito sa Pilipinas ng kanilang sariling grupo. So doon nga nag-umpisa itong JP Dragon Syndicate na kung saan nahuli din natin yung Luffy Syndicate na miyembro din na within the group ng JP Dragon. Nagtatawag na sa mga senior citizens sa Japan, sinasabi nila na na-compromise yung kanilang credit card. Kaya sila magpapadala ng kanilang tauhan upang iswap itong credit card. Sinisikap pa rin namin kunan ng panig ang suspect na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil hindi na naman sumipot kahit may subpina, ipinaaresto ng isang komite sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Lumabas naman sa pagdinig ang kine-question namanong laki ng halagang pinapadala raw mula abroad ng Kingdom of Jesus Christ. Nakatutok si Mau Gonzalez. I cite in contempt Apollo Carayon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Dahil hindi raw uubra ang mga pagdadahilan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinaaresto siya ng Senate Committee on Women and Children. Kahit may sabina na, ay hindi pa rin sinipot ng pastor sa ika-4 na pagkakataon ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sabi sa sulat ng abogado ni Kibuloy sa komite, labag sa karapatan ni Kibuloy kung pipilitin siyang humarap sa komite na nagdeklara na sa kanyang guilty, napapahiya at nahaharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giit ng chairman ng komite, If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po ubra ang ganitong mga excuse. Noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senador Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagtutuloy ng pagdinig, nagkwento ang isang OFW sa Singapore na dating miyembro ng KOJC na umabot umano sa puntong hindi makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa perang binibigay sa KOJC. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. On top of tithes and offering, marami pa po doong nakahiliran giving, from birthday ni Pastor, from international meeting ng mga leaders. Minsan, ginagamit pa raw ng KOJC ang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas. Kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering.
Ipagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na sinimulan ni Kibuloy para sa mga bata, nakakalikom sila noon ng perang katumbas ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi pero walang napupunta sa mga bata. Kino-question na rin daw siya ng Canada Revenue Agency dahil sa laki ng pinapadala nilang pera sa Pilipinas. So 2019 nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. Iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa. Para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Meron pong kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Handang makipagtulungan ng Agriculture Department sa investigasyon ng Senado sa palugi umanong pagbebenta ng NFA rice sa ilang pinaburang trader. Mitya yan ng naunang pagsuspende ng Ombudsman sa mahigit 100 opisyal ng NFA. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kung kailan pa naman nalalapit ang anihan, saka nasuspindi ang mahigit 100 kawani ng National Food Authority o NFA. Kabila ang mismong administrador ng ahensya na si Roderico Bioco na nauna nang nag-leave of absence bago pa man maibaba ang suspension order. Sa isang text message, tumanggi na magbigay ng reaksyon si Bioco dahil gumugulong na raw ang investigasyon. Pero sa tanong na paano ng operasyon ng NFA lalo ng pagbili ng aanihing palay ng mga magsasaka, huwag daw mag-alala ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pansamantalang namumuno sa NFA ngayon. Ngayong darating na Miyerkules ay magsasagawa ng Emergency NFA Council meeting para masigurado na ang lahat ng ito ay in place at masigurado nga uli na tuloy-tuloy ang serbisyo pa rin ng NFA sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, ang tanging mandato ng NFA ay tiyakin may sapat na buffer stock ng bigas ang bansa ng 15 hanggang 30 days, katumbas ng 350,000 metric tons na bibilhin sa mga lokal na magsasaka. Pero kung ano man lang iniimbisigahan, ibinenta umano ng palugi ang buffer stock nang hindi dinaan sa bidding at napunta sa mga pinaburang rice trader. Ang tanong ng grupong Sinag, totoo bang nabubulok na ang bigas kaya ibinenta? Ito yung malungkot kasi 23 billion ng NFA as palay, binenta 25 as bigas. Tapos ang impormasyon na nakarating sa atin, itong 25 per kilo na bigas na ibenta ng 52. Kabilang sa mga iniimbisigahan at maaaring panagutin ang mga pinaburang trader na kilala umano sa industriya at kakuntsaba ng tinaguriang sindikato sa loob ng NFA. Suportado na ilang mababatas ng suspension order na nasusundan pa ngayon ng mga panawagang buwagin na lang ang NFA. Handa raw ang DA na makipagtulungan sa ikinakasang investigasyon ng Senado sa anumalyang ito. Desidido rin daw si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na tuldukan na ang ganitong kalakaran. Kung nangyari man nung nakalipas, ngayon ang gusto talaga ng ating mahal na Pangulo ay masigurado na mawala yung mga ganitong problema. Hindi na ito mauulit at lahat ng necessary safeguards will be put in place. At lahat po na may mapapatunayan na may problema ay haharap po sa batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang pagbuhos ng pakikiramay at pagdadalamhati sa pagpanaw ng internationally acclaimed actress na si Jacqueline Jose. Ang ilan sa kanila, binalikan ang masasayang alaala ng kanilang tita Jane na di lang kaibigan, tumayo ring nanay on and off cam. Yan ang report ni Lars Santiago. It's really shocking and Emosyonal si Candy Pangilinan sa pagpanaw ng showbiz icon na si Jacqueline Jose nitong Sabado. Sobrang naging close daw si Candy kay Jacqueline na makailang beses na niyang nakatrabaho.
Parang nanay naman ang turing ni Tanya Garcia sa premyadong aktres na nakasama niya ng 2 taon sa seryeng Sana Ay Ikaw Na Nga sa GMA. Pero ang pagiging nanay, hindi raw nagtapos sa series. Out of the blue, mga ngamusta, mag-greet, happy birthday Tanya, gusto ko ng chicharon Tanya, padala mo ako, yung little things, pero sobrang grateful siya, sobrang happy siya. Si Andrea Del Rosario, nakita raw ang dedikasyon ng namayapang aktres sa kanyang propesyon. Doon mo maiintindihan na medyo mahirap yung trabaho natin, di ba? Maraming mga nagkakaproblema, siguro health-wise. Dahil naman sa lock-in taping ng GMA series na The World Between Us, mas nakilala raw ni Jasmine Curtis Smith si Jacqueline. Marami akong mga saloobin na na-share sa kanya, nag-guide niya ako sa mga maraming bagay. Talagang I am lost for words and napakalungkot actually, napakalungkot. Mahaba rin ang itinakbo ng pagkakaibigan ni Jacqueline at ni Senator Robin Padilla na nagkasama noon sa isang movie production at sa pelikula. Dahil sa malaking kontribusyon ni Jacqueline, gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival. Naging Best Actress yan. Sa isang post, ibinahagi ni Katrina Halili ang conversation nila ni Jacqueline kung paanong tinulungan siya nitong gumaan ang pakiramdam matapos pumanaw ang kanyang boyfriend noong nagdaang buwan. Si Gardo Versosa, pinost naman ang isang eksena nila ni Jacqueline sa dating sitcom ng GMA na Ewan Ko Sa'yo. Kasunod ng clip ng eksena, ang larawan ng urn ni Jacqueline at ang larawan ng pumanaw na aktres. Inalala rin ni Archie Alemania ang unforgettable moment kasama ang kanyang kaibigan, ninang at mentor. Gayun din sina Ay de las Alas, Lian Valentin, Jeric Gonzalez, Raver Cruz, at iba pang Sparkle Stars na nakatrabaho ng nag-iisang Jacqueline Jose. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago, Nakatutok, 24 Oras.